Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap na ng SSS pensyon, pakinggan ninyo mabuti ito dahil mayroon akong importanteng balita na makakaapekto sa inyong buhay ngayong 2026. Maraming naririnig tayong mga ulat tungkol sa malaking pension increase, may nagsasabing 3,000, may nagsasabing 13,000 at marami pang iba. Pero alam ninyo ba kung ano ang totoo? Bago tayo magsaya o malungkot, kailangan nating malaman ang eksaktong detalye dahil hindi lahat ng narinig natin sa social media o sa mga grupo chat ay tama. Ang totoo, mayroon ngang pension increase para sa 2026 pero hindi ito katulad ng iniisip ng karamihan. Ang SSS ay may tinatawag na Pension Reform Program na nagsimula na noong September 2025 at ito ay magpapatuloy hanggang 2027. Ibig sabihin, may 3 beses na tataas ang inyong pensyon sa loob ng 3 taon. Pero hindi ito pare-pareho para sa lahat at hindi rin ito magsisimula sa Enero 2026 tulad ng sinasabi ng iba. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang eksaktong halaga ng tataasan ng inyong pensyon, kung kailan kayo makakakuha, paano ito kinakalkula, at ano ang mga dapat ninyong gawin para masiguro na hindi kayo mawawalan ng pera. Kaya makinig kayo mabuti, dahil ang mga impormasyong ito ay galing mismo sa opisyal na anunsyo ng SSS. Una sa lahat, kailangan kong linawin ang malaking pagkakamali na kumakalat ngayon. Walang 13,000 flat increase na mangyayari sa Enero 2026. Ang totoo, ang SSS ay may Pension Reform Program na nag-umpisa na noong September 2025 at ang susunod na increase ay mangyayari sa September 2026, hindi sa Enero. Ito ay percentage-based increase, hindi fixed amount. Ibig sabihin, depende sa dami ng inyong kasalukuyang pensyon kung magkano ang idadagdag sa inyo. Kaya yung mga nagsasabing lahat ay makakakuha ng 13,000, mali po iyon. Ang ilang pensioners ay makakakuha ng malaki, ang iba naman ay mas maliit, depende sa kanilang contribution history at pension category. Ngayon, paano ba talaga gumagana ang pension reform program na ito? Ang SSS ay nag-aproba ng 3 taon na pension increase mula 2025 hanggang 2027 at ito ay mangyayari tuwing September ng bawat taon. Noong September 2025, nakatanggap na ng unang increase ang lahat ng SSS pensioners. Para sa retirement at disability pensioners, 10% ang increase. Para naman sa death or survivor pensioners, 5% ang increase. Ngayong 2026, sa September ulit, magkakaroon ng isa pang round ng increase, parehong percentage. At sa 2027, September din, magkakaroon ng pangatlong at huling increase. Pagkatapos ng 3 taon na ito, ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng kabuuang 33% increase mula sa kanilang original pension. Ang survivor pensioners naman ay makakakuha ng 16% total increase. Halimbawa, kung kayo ay retirement pensioner at ang pensyon ninyo noong August 2025 ay 10,000 bawat buwan, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Noong September 2025, nakakuha kayo ng 10% increase, kaya naging 11,000 na ang monthly pension ninyo. Ngayong darating na September 2026, makakakuha kayo ng isa pang 10% increase, pero ang 10% na ito ay base sa 11,000 na, hindi na sa 10,000. Kaya ang dagdag ay 100 at magiging 12,100 na ang monthly pension ninyo. At sa September 2027, makakakuha kayo ng isa pang 10% ng 12,100 na katumbas ng 1,210. Kaya magiging 13,310 na ang inyong monthly pension. Sa kabuuan, mula 10,000, naging 13,310 kayo sa loob ng 3 taon. Yan po ang ibig sabihin ng 3,310 increase at marahil ito ang pinagmula ng chismis na may 3,000 or 13,000 increase. Para naman sa survivor pensioners, halimbawa si Aling Maria na nakatanggap ng 8,000 monthly pension noong August 2025. Noong September 2025, nakakuha siya ng 5% increase, kaya naging 8,400 na ang kanyang pension.
Sa September 2026, makakakuha siya ng isa pang 5% ng 8,400 na katumbas ng 420, kaya magiging 8,820 na ang kanyang monthly pension. At sa September 2027, isa pang 5% ng 8,820 na 441, kaya magiging 9,261 na ang kanyang pensyon. Mula 8,000, naging 9,261 siya sa loob ng 3 taon na may total increase na 1,261. Ang lahat ng SSS pensioners ay makikinabang sa pension reform program na ito. Kasama dito ang retirement pensioners na umabot na sa tamang edad at contribution period, ang disability pensioners na hindi na makapagtrabaho dahil sa karamdaman, at ang survivor or death pensioners na mga pamilya ng yumaong SSS members. Ang maganda rito, hindi kayo kailangang mag-apply para sa increase na ito. Automatiko itong ilalapat ng SSS sa lahat ng qualified pensioners. Wala kayong kailangan gawin kundi maghintay sa September ng bawat taon, pero tandaan, ang increase na ito ay base sa inyong pension status as of August 31 ng bawat taon. Kaya kung kayo ay naging pensioner noong August 31, 2025 or mas maaga pa, kasama kayo sa September 2025 increase. Kung naging pensioner kayo noong September 2025 o mas maaga pa, kasama kayo sa September 2026 increase. Ganun din sa 2027. Kaya importante na updated ang inyong SSS records at walang problema sa inyong account. Ngayon, meron akong importanteng tip para sa inyo para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una, siguraduhing tama at updated ang inyong bank account sa SSS. Ang pension increase ay idideposito sa parehong bank account na nakarehistro ninyo. Kung may problema sa inyong account, baka ma-delay o hindi ninyo matanggap ang inyong pera. Pangalawa, kung hindi pa kayo naka-enroll sa MySSS online account, gawin ninyo na ito ngayon. Dito ninyo makikita ang inyong pension details, payment history, at kung may updates or announcements ang SSS. Pangatlo, kung mayroon kayong iba pang benefits na hindi ninyo pa na-i-claim sa SSS, tulad ng funeral benefit o 13th month pension, alamin ninyo kung paano ito makuha. Ang SSS ay nag-release ng 18.8 billion na 13th month pension noong December 2025 para sa 3.7 million pensioners. Siguraduhin kasama kayo dito. Mayroon ding iba pang programs ang SSS na makakatulong sa inyo. Una, may pension loan program para sa SSS retiree at surviving spouse pensioners. Pwede kayong humiram ng hanggang 300,000 kung kayo ay retiree pensioner o 150,000 kung kayo ay survivor pensioner. Ang interest rate ay mas mababa kaysa sa ibang loan programs. Pangalawa, may emergency loan program na available hanggang December 9, 2026 o hanggang ma-lift ang calamity declaration. Ang interest rate nito ay 7% lang, mas mababa sa dating 10%. Pangatlo, may bagong microloan program na i-implement ng SSS early in 2026. Ito ay para sa short-term needs with 15 to 90-day tenor at 8% per annum interest rate o 0.67% per month. Ito ay mas ligtas at mas affordable kaysa sa mga loan sharks o 5-6. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong bantayan at iwasan para hindi kayo mawalan ng pera o ma-delay ang inyong pensyon. Una, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang programa kung saan kailangan ninyong i-confirm na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pensyon. Kung hindi ninyo gagawin ito, pwedeng masuspend ang inyong pensyon. Ang SSS ay nakikipag-partner sa National Commission of Senior Citizens para sa program na ito, kaya bantayan ninyo ang mga announcements. Pangalawa, kung may pagbabago sa inyong personal information tulad ng address, bank account, or marital status, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad. Kung hindi, baka ma-delay ang inyong payments or hindi kayo makakuha ng important notices. Pangatlo, mag-ingat kayo sa mga scammers at fraudulent schemes. Maraming nanloloko ngayon na nagsasabing may kailangan kayong bayaran para makuha ang pension increase o kailangan ninyong magbigay ng personal information o pera. Tandaan, ang pension increase ay libre at automatiko. Walang kailangang bayaran, walang kailangang application, at hindi hihihingi ang SSS ng sensitive information through text, email, o phone call.
Kung may nagsasabing representative sila ng SSS at humihingi ng pera o personal information, scam iyan. I-report ninyo agad sa SSS or sa authorities. Pang-apat, bantayan ninyo ang fund life ng SSS. Ang SSS Chief Actuary ay nagsabi na ang pension reform program ay magpapaikli ng fund life ng SSS mula 2053 to 2049. Pero confident sila na pwede itong i-offset through stronger cash flows from contribution increases at enhanced collection efforts. Ibig sabihin, importante pa rin na patuloy na nag-contribute ang mga workers at nag-comply ang mga employers. Kung kayo ay may mga anak o apo na nagtatrabaho, i-encourage ninyo sila na mag-contribute regularly sa SSS para sa kanilang future at para sa sustainability ng fund. Panlima, alamin ninyo ang inyong contribution history. Ang dami ng inyong pension increase ay depende sa inyong contributions noong kayo ay nagtatrabaho pa. Kung mayroon kayong incomplete records o may missing contributions, pwede ninyong itama ito. Pumunta sa SSS branch or mag-inquire sa My SSS account para malaman kung kumpleto ang inyong records. Minsan, may mga employers na hindi nag-remit ng contributions kahit na binawas na sa sweldo ninyo. Kung ganito ang nangyari sa inyo, pwede ninyong i-report ito sa SSS at hanapin ang inyong missing contributions. Mayroon din akong kailangan sabihin tungkol sa tax implications. Ang SSS pensyon ay exempt sa income tax under Philippine law. Ibig sabihin, kahit tumaas ang inyong pensyon dahil sa pension reform program, hindi ito bubuwisan. Ang buong amount ay mapupunta sa inyo. Pero kung mayroon kayong iba pang income sources tulad ng rental income, business income, or investment income, yun ay subject to tax. Kaya importante na naiintindihan ninyo ang inyong tax obligations para hindi kayo magkaroon ng problema sa Bureau of Internal Revenue. Tungkol naman sa payout schedule, ang SSS ay nag-release ng pension every month. Ang exact date ay depende sa inyong disbursement mode at bank. Karamihan ng pensioners ay tumatanggap ng pension sa first week or second week ng buwan. Pero minsan, dahil sa holidays or technical issues, pwedeng madelay ng ilang araw. Kung lagpas 2 weeks na at hindi pa ninyo natatanggap ang inyong pension, dapat kayong mag-inquire sa SSS or sa inyong bank. Huwag kayong maghintay ng matagal dahil baka may problema na kailangan ayusin. Mayroon ding special considerations para sa mga OFWs at returning overseas workers. Kung kayo ay nag-work abroad at nag-contribute sa SSS, kasama pa rin kayo sa Pension Reform Program. Ang SSS ay nag-explore ng Contribution Subsidy Program para sa 2,000 OFWs through commitment ng Double Dragon Corporation na 28.8 million. Ito ay bahagi ng efforts ng SSS na palawakin ang coverage at tumulong sa mga overseas workers na makontinue ang kanilang contributions kahit nasa abroad. Para sa mga may disability pensions, pareho lang kayo ng treatment sa retirement pensioners pagdating sa percentage increase. Makakakuha kayo ng 10% increase every September from 2025 to 2027. Ang disability pension ay para sa mga members na hindi na makapagtrabaho dahil sa permanent disability. Kung kayo ay qualified para dito at hindi pa kayo nag-apply, pwede pa kayong mag-apply sa SSS. Mayroon ding requirements na kailangan ninyong isubmit tulad ng medical certificate at other supporting documents. Ngayon, gusto kong magbigay ng practical tips para sa inyong pang-araw-araw na buhay bilang senior citizen at SSS pensioner. Una, gumawa ng budget plan para sa inyong monthly pension. Kahit na tumaas na ang inyong pension, importante pa rin na marunong kayong mag-budget para umabot ang pera ninyo buong buwan. Ilista ninyo ang inyong essential expenses tulad ng pagkain, gamot, utilities, at transportation. Kung may natira, pwede ninyong isave para sa emergency or sa future expenses. Pangalawa, samantalahin ang senior citizen benefits na available para sa inyo. Bukod sa SSS pension, may 20% discount kayo sa maraming establishments tulad ng restaurants, drugstores, at transportation. May VAT exemption din kayo sa certain purchases. Mayroon ding PhilHealth benefits para sa senior citizens, kaya siguraduhing active ang inyong PhilHealth account.
Ang mga local government units ay may iba't ibang programs din para sa seniors, kaya alamin ninyo kung ano ang available sa inyong city or municipality. Pangatlo, mag-invest sa inyong health. Ang healthcare costs ay patuloy na tumataas, kaya importante na alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Regular check-up, tamang nutrition, at exercise ay makakatulong para mabawasan ang inyong medical expenses sa long run. Kung may maintenance medicine kayo, hanapin ang generic versions na mas mura pero same quality. Mayroon ding botika ng barangay at government pharmacies na mas murang bentahan ng gamot. Pang-apat, huwag kayong mahiyang magtanong o humingi ng tulong. Kung may hindi kayong naiintindihan tungkol sa SSS, sa pension increase, o sa iba pang benefits, pumunta sa SSS office o tumawag sa SSS hotline. Ang SSS ay nag-hire ng 1,800 additional personnel para 2026 specifically para mas mapabuti ang customer service at addressing ng complaints. Mayroon ding SSS mobile app at My SSS online portal kung saan pwede kayong mag-inquire without going to the office. Panlima, magplano para sa future. Kahit senior na kayo at naka-retire na, importante pa rin ang financial planning. Isipin kung ano ang inyong goals para sa remaining years ninyo. Gusto ninyo bang magtayo ng small business, mag-travel, tumulong sa mga apo sa education, mag-leave ng inheritance? Depende sa inyong goals, pwede kayong gumawa ng plan kung paano ninyo maa-achieve ito gamit ang inyong pension at iba pang resources. Sa kabuuan, ang SSS Pension Reform Program ay isang historical na hakbang ng gobyerno para tulungan ang mga senior citizens na panatilihin ang kanilang purchasing power sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Mula 2025 hanggang 2027, makakakuha ng total increase na 33% ang retirement at disability pensioners at 16% ang survivor pensioners. Ito ay hindi mangyayari sa Enero 2026 tulad ng sinasabi ng iba, kundi tuwing September ng bawat taon. Ang increase ay percentage-based, hindi flat amount, kaya mas malaki ang increase para sa mga may mas mataas na pensyon. Ang importanteng takeaway dito ay simple. Huwag kayong maniniwala agad sa lahat ng naririnig ninyo sa social media o sa chismis. Pumunta sa official sources tulad ng SSS website, SSS Facebook page, or SSS office para sa tamang impormasyon. I-update ninyo ang inyong records, bantayan ang inyong payments, at samantalahin ang lahat ng benefits na available para sa inyo. Mag-ingat kayo sa scammers, mag-budget ng maayos, at alagaan ang inyong kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like, share, at subscribe para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang retirement benefits. Mag-leave din kayo ng comment kung may tanong kayo o kung may gusto kayong pag-usapan sa susunod na video. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa inyong retirement at financial security. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y maging maayos at masaya ang inyong pagre-retiro. Ingat kayo palagi at mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.